naging problematic na, naging overcrowding. So, imbis na ma-promote niya yung positive psychological well-being, nasira lang lalo yung problema. Pangalawa, dahil merong overcrowding, nagkaroon na rin ng kakulangan sa funding. Ang dami mo nang tinutulungan. Hindi na kaya yung financial o yung mga donation na nakukuha ninyo. Pangalawa, nagkaroon na tayo ng na mga tao na nagiging professional na ito na yung period kung saan na-recognize na yung psychiatry bilang medical field na dinisenyo para sa treatment ng psychological problem. At tandaan natin, no, yung mga psychiatrists natin, biological perspective yung tinitingnan nila, hindi psychological. So meaning, unti-unting humihina yung yung laban nila. Dahil merong idea na nagko-cover na bakit pa natin ginagawa yan kung biological naman yung psychological problem. Yung ending, merong na-develop na idea o pag-aaral kung saan parang last nail in the coffin, no? Na prinove nila na merong particular type ng psychological disorder na pwede mong gamutin through medication. Dapat na nag-exist yung idea na yun yung dahilan kung bakit tuluyang namatay yung mental health, mental hygiene movement o yung moral therapy. Dahil ano pang point na tingnan natin yung perspective na yan? Pwede namang gamutin na. So, dahil doon, yung mga taong nasa part ng psychological tradition, lumayo din. Unti-unting lumamlam yung yung psychological perspective. Pero throughout ng history, diyan na nagdatingan sila Freud, di ba? During that time, nagdadatingan yung iba pang mga psychology practitioner natin. Anchored yung paniniwala nila Freud, nila Carl Jung, di ba? At after nun, bumalik ulit yung psychological tradition na hindi lang naka-anchor sa moral therapy. So, dyan na lumabas yung psychodynamic. Nabuhay na yan, nabuo na ulit. Psychodynamic, biological, behavioral perspective, cognitive model, humanistic, person-centered. So, dyan na nagdatingan yan. So, para lang tayong naglaho, pero yet bumalik tayo na mas malakas, kumbaga. So, ganun yung naging flow nung psychology during that time. So, anything? May mga tanong ba kayo? O naintindihan ba? May pagkalito? I-add ko lang, no? During moral therapy, itong mga natin, mga facility natin. Ano yan, hindi yan abot ng mga tao. Ibig kong sabihin doon, nasa tagong environment yan lagi. Like sa mga kagubatan, nagtatayo sila ng ng mga building doon dahil ang kanilang paniniwala. Kung yung problema ng tao ay dulot ng dysfunctional na environment, ilayo mo sila ron, dali mo sila sa area na mararamdaman nila yung psychological safety. Kaya karamihan ng mga hospital, psychological asylum, ay nasa malayong lugar. Kaya yung mortality din during that time medyo malaki dahil karamihan ng mga tao hindi naman umaabot sa center na dapat nila puntahan. Isa rin yun sa mga nagiging problem na. Yan. Yun yung una nating set, no? Binigyan ko lang kayo ng highlight about origin ng psychopathology. Ano nga ba yung psychopathology? Ano yung criterion of abnormality? Ano ba yung normal behavior? Ano yung abnormal behavior? Something like that. Ngayon, titingnan na natin kung ano nga ba yung paano ba natin pinag-aaralan o paano natin tinitingnan yung psychopathology. So bago tayo mag-start, palagay ko, ang time ngayon ay 6:42. Sige, balik tayo ng 6:45. Mag-toilet break lang kayo kung may mga kailangan kayong gawin. So balik tayo ng 6:45. May 3 minuto pa.
Ayan, okay. So, 21 out of 15 slides na tayo. Medyo malapit-lapit. So ngayon, pag-aaralan na natin, paano ba natin dapat tingnan yung psychopathology? Ito yung tinatawag natin part ng integrative approach. So, ang paniniwala natin kapag pinag-aaralan natin yung psychopathology, hindi lang tayo nakatingin sa perspective na iisa. We have to consider a lot of factor to diagnose, to identify kung ano nga ba yung psychological disorder. Again, ang perspective na ito, yung psychological disorder. Okay, wait lang. Sagutin ko yung tanong. When did depression, survey included or recognized mental illness along with other mental illness? Okay, sagutan natin yan. Ganito yan. Bago ma-diagnose yung isang o bago ma-set yung isang disorder, bilang disorder, maraming pinagdadaanan niya. Basically, ang pinaka nag-determine nito yung American Psychiatry Division, no? O yung American Psychological Association talaga. Bago nila i-determine yan, I forgot anong version ng DSM inilagay yung depression, pero ganito yung hint niyan. Bago mag-create ng ng diagnosis muna, meron silang ini-invite na mga professional all throughout, no, yung mga member nila. Ang ginagawa nila, nagko-conduct sila ng case study at iba't ibang clinical observation sa iba't ibang group of people. Tapos ang pinag-aaralan nila yung commonality ng isang pattern of behavior. So kapag ginagawa nila yun, ninonote nila, no, ano ba yung symptoms na common? Ito bang type ng disorder na to is something na pwede rin nating makita na nag-i-exist doon sa ibang tao. Kapag nagkaroon ng verification doon, pinag-aralan nila kung gaano ka-reliable and kabalig yung kanilang analysis ng data, pwede silang mag-conclude kung ano yung clinical picture niya. At mula rin sa clinical picture, usually ang nangyayari, yung group of team, nag-create ng mga potential criterion. Ito yung mga criterion na makikita ninyo kapag nireview nyo yung DSM, no? Ngayon, DSM-5-TR tayo. So, ganun. Ngayon, kung tatanungin kung recognize o aware na ba yung mga tao noong lunatic era o yung during supernatural tradition, basically, nakikita nila yung abnormal behavior as something na manifestation ng pagiging deviant, no? So meaning, even though yung tao nagmamanifest ng symptoms na kamukha ng depression during that time, hindi nila tinatawag na depression yon. Tinatawag nila yung bilang abnormality o pwedeng sapi o dulot ng masamang elemento. Wala silang proper naming sa mga type ng disorder during that time. Kasi ito yung period kung saan wala pa namang strong na foundation yung psychology. No? Tandaan natin yung psychology, hinugot yan sa notion ng philosophy, di ba? So during the period na hinugot yung psychology from philosophy, doon pala nagkaroon ng study para patibayin yung idea na yung psychology is something na scientific. At para ma-determine yung scientific, dapat ma-determine mo rin yung mga metrics na tinatawag. So, nandiyan yung mga experimental method to determine yung particular set of behavior. And then, lumawak yung application hanggang ma-determine yung need sa pag-aaral sa abnormal psychology. So, ganon. Basically, yung nagiging flow na merong mga group of people na nagtitake nung study to see yung commonality ng problem. At mula doon, si-set yung clinical picture at yung mga potential criteria. Okay, Miss Verano, nasagot ko ba? Bignayan, ano yan? Miss okay. Ay, Miss. Sir, wait lang po, sir. May sunog sa amin, sir. Wait lang po. Okay. Pwede kang mag-leave, oo. Tapos, gawin mo na muna yung kailangan. Anyway, I hope okay lang si Miss Bignayan. Okay, wait lang.
Teka lang, disorient ako. I hope okay lang sila. Pwede ba tayo mag-continue? Okay. Yes po. Sige. But I hope na okay lang sila. Maging okay lang sila. Anyway, kapag tinitingnan natin yung psychological problem, meron tayong dalawang perspective na tinitingnan. Una, yung paniniwala na yung behavior, psychological problem, meron lang isang origin. No, halimbawa na ito, example dito, Huntington's, di ba? Genetic condition caused by a single dominant gene. Meaning, wala kang ibang pwedeng ikatwirang paliwanag kung bakit nagkaroon ng Huntington's yung isang individual. Dahil alam natin na isa lang talaga pinanggagalingan nun. At ito yun. Pero, sa part ng psychopathology, hindi yan nagmamatter. So, ang dapat daw nating tingnan, yung multidimensional model. Ang psychopathological problem ay dulot ng maraming factor. Hindi yan dulot ng isa lang. So, para makita natin kung ano yung picture niya, kumbaga, pwede yung i-analyze itong picture na yan dito. Halimbawa, itong case na ng disorder. Ito rin yung mga factor na pwede natin tingnan. Una, yung trigger. So, pwede natin tingnan yung biological influence, no? Pwede rin natin tingnan yung behavioral influence, emotional, cognitive influence, at yung social influence. Meaning, lahat na nakapaligid sa atin, external at yung ating internal, meron yung contributing factor sa kung paano tayo nagde-develop ng psychological disorder. So, para madaanan natin yan, unahin natin yung biological model. Ito yung biological model na hindi na ako masyadong nagpo-focus sa nervous system. I think familiar naman na kayo yan. Daanan lang natin na mabilisin niya para dire-diretso tayo. Sa biological influence, ito yung mga dapat natin i-note. Una yung konsepto ng epigenetics. Na nabanggit ko na yan. Kung kayo yung klase ko, I think nabanggit ko yan. Ikalawa yung nervous system, no? Ating brain, no? Paano ba nag-work yun? At paano yung nakaka-apekto sa kung paano tayo mag-behave? Ikatlo yung neurotransmission na tinatawag. So, unahin natin yung epigenetics. Ito yung pag-aaral ng factor other than the inherited DNA sequence natin. Kung saan yung phenotypic, no? Kung paano nagpapakita o nag-express yung ating gene ay nagbabago. So, isipin niyo na yung mga tao parang meron switch yan, no? Parang ilaw, di ba? Yung ilaw kapag pinindot mo, pwedeng mamatay. Kapag pinindot mo yung switch, pwedeng mabuhay ulit. So, parang lahat daw ng tao, merong ganyan. O pwede tayong ihalin tulad sa ganito. So, parang ganito yan. Lahat tayo, pwedeng magkaroon ng cancer, di ba? Lahat tayo pwedeng magkaroon ng depression. Lahat tayo pwedeng magkaroon ng kahit anong uri ng sakit na mayroon sa mundo. Ang magde-determine lang nun ay kung gaano tayo susceptible na ma-activate yun. Lahat yan nasa atin. Pero lahat yan tulog. At kung ano yung nangyari sa paligid natin o sa buhay natin, yun yung magde-determine kung paano yun kung ma-activate yun o hindi. So para maintindihan natin, lagi merong debate. Nature at nurture, di ba? Sabi nila, yung mga tao raw, yung kanila raw nature, yung kanilang namana sa kanilang nanay at tatay, yun daw yung nagde-develop ng kanilang behavior, yung kanilang buhay, di ba? Pangalawa, yung nurture naman, no? Yung nangyayari sa paligid mo, sa mundo mo, kung nasaan ka man, yun daw yung nagde-develop sa kung ano ka. Maraming mga tao nag-aaway dyan, pero in reality, hindi mo sila dapat tingnan bilang magkahiwalay na factor. Dapat i-analyze sila o unawain as one. At yung combination ng dalawang factor na yan yung tinatawag nating epigenetics. No? So meaning, after mong ipanganak, manahin yung DNA ng magulang mo, mama at papa mo. At kung paano ka nakikihalubilo sa iba, type ng pagkain na kinakain mo, lahat. Nagko-contribute yan sa psychological health mo. So parang ganito. Meron tayong tinatawag na gene regulation, no? Lahat tayo, nakikita niyo yung mga factor na yung mga bilog-bilog na yan. Yan yung parang switch na tinatawag. So lahat tayo ay capable na mag-develop
ng particular type ng psychological disorder. Lahat yan. Pero lahat yan ay tulog. Pero kung paano ka mamuhay at kung ano yung development ng gene mo, meron yung factor kung paano ba yung madedevelop o hindi. So kunyari, yung anxiety natin. Yung tao kunyari na na nakakaranas ng anxiety, pero yung kanyang bahay ay healthy at yung kanyang environment ay healthy, yung ability niya na mag-react positively sa stress na-activate. So again, hindi lang psychological problem, kundi mga positive trait din natin. Yung ability natin na mag-develop ng phobia, nade-develop din yan. Yung ability natin na mag-develop ng ability na maging positibo sa buhay, na-activate din yan. So paano kunyari na yung kapag na-stress tayo, marami tayong problema. Paano kunyari yung environment mo hindi maganda? And then inuuwian mong pamilya, hindi rin okay. So yung stress mo ba? Response gene mag-activate? Hindi. Mananatiling dormant yun. Basically, ang ma-activate yung depression mo o yung anxiety mo. Pero kung ikaw naman, nasa environment na maganda, yung inuuwian mong tahanan, payapa at okay, yung stress response capability mo, madedevelop. At kapag ka nakaranas ka ng matinding problema, kaya mo mamuhay ng normal. Kaya mo pa rin maging okay. So parang ganito yon. So kapag yung hindi ka nakapag-develop ng magandang quality in respect dun sa gene mo, sa magulang mo at sa environment, pwedeng manatili yung response mo into off, naka-off lang. Pag may na-encounter kang problema, negative ka mag-react. Pero kung naging maganda yung environment mo, maganda yung development mo, positibo yung may magiging behavior mo. So ganyan mo siya titingnan. Ngayon, meron tayong idea ng epigenetics. So paano ba natin Ngayon tinitingnan natin psychopathology bilang bilang relasyon, hindi lang sa kung anong meron ka internally, kundi kung ano yung buhay mo externally. Merong dalawang theory na iprinapose si Eric Kandel. Ayon kay Eric Kandel, yung buhay ng tao ay laging umiikot, again, internal and external. At itong dalawang to yung parang picture ng development ng psychopathology. Dapat natin tingnan yung psychopathology bilang something na nag-develop na dahil sa interaction ng dalawang factor na yan. So meron dalawang model na dapat tingnan. Una itong diathesis stress model at yung reciprocal gene environment model. So ano nga ba yun? Unahin natin yung diathesis na tinatawag. Kapag sinabi mong diathesis, ito yung vulnerability mo. Na kunyari, ako, meron akong 50% tendency na mag-develop ng depression. Yun yung diathesis ko o yung vulnerability ko. Ngayon, yung 50% na yun, manggagaling na yun sa environment. So parang ganito yon. Nakikita ninyo yung pulang linya. Ito yung tinatawag natin threshold, di ba? Ito yung linya kung saan kapag umabot ka dyan, madedevelop na yung psychological disorder. Tingnan niyo yung dalawang baso, di ba? Si person 1 at si person 2. Sino yung mas prone na maging alcoholic? Sino yung mas prone na maging alcoholic sa dalawa? Person 1 or 2? Anyone? Sa person 1, tama naman. Dahil yung kanyang genetic vulnerability ay mas malaki kumpara kay person 2. Meaning, ganito daw natin ipapaliwanag kung bakit may mga tao na konti lang yung trigger nila sa buhay, nagkakaroon na ng psychological problem. Samantalang yung ibang tao, kahit na napakatindi na ng dagok sa buhay nila, nananatili pa rin matatag. So merong kinalaman daw yun sa kung gaano kaganda yung environment na pinanggagalingan ng tao to the point
na kahit ang daming binabato ng buhay sa kanya, kaya niya makapamuhay ng normal. Kaya niyang maging matatag. Samantalang yung mga tao na yung kanilang genetic vulnerability ay napakalaki at hindi rin maganda yung environment nila, basically nakakaranas ng matinding problema ng stress, di ba? Mas madaling silang mag-develop ng psychological problem. So, ganun daw dapat natin tingnan. Kaya nga, di ba, parang may mga tao na yung iba, napakagaling nila mag-handle ng problema. Kasi basically, bukod dun sa kanilang genetic vulnerability, kahit na equal yon kay person 1, kumbaga. Pero kung yung kanilang environment ay maganda,